Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre bago po tayo magpatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati po na po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pinasasalamatan din po natin maging yung ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati po na po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumduo at maging ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na kaanib ng ating samahang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. At syempre sa hapon pong ito binabati din po natin ang ating ginagalang at minamahal na Mayor Fretz Diaz, maging sa Mayora Janice Digamo at sa lahat po ng ating mga kapatid dyan sa Negros Oriental at sa buong Pilipinas. Okay, sa hapon po ito mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng aking pinangako, pagpapatuloy po natin ang ating pinag-usapan kagabi patungkol po dito sa isang kapitana na kung saan ay talagang buwakaw kung mangagaw ng lupa. Sa hapon pong ito ay makakapanayan po natin mismo ang tagapagmana ng lupang ito na walang iba kundi si Cesar Ostero. No? Ito po yung pinag-usapan natin kahapon, yung tungkol dito sa ito nga yung tawag nito. Sorry po, kakabit ko lang hutong. Itong tungkol nga po sa pang-aagaw ng lupa at napag-usapan natin kahapon na nag-away na itong mag-asawa. Dahil nga sa yung asawa niya ay talagang nakukonsyensya na. Dahil nga sa alam ng asawa nito ni Lilian Gomez na si Dioscoro Gomez na hindi sa kanila yung lupa, sinabihan niya mismo yung kapatid niya na huwag ka nang magbayad dahil siguradong matatalo tayo. Matatalo kami dahil wala kaming saktong dokumento. Biro mo ha. Kaya hindi na po nagbayaran yung iba pa. Sa po pong ito ay makakapanayan po natin itong ating kaibigan Cesar Ostero. So tawagan na po natin nang sa gayon ay makapanayan po natin at matanong din po natin sa mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Hello. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Magandang hapon din sa iyo, Sir Supremo. Live tayo ngayon sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Bumati ka muna kapatid sa ating mga kababayan. Unang-una, magandang hapon sa ating mahal na Supremo Epipanyo Labrador sa kanyang programa na Anti-Civilian Anti-Crime Group at sa ating mga kababayan na tagapakinig at taga-subaybay. Magandang hapon sa inyo lahat. Okay, kapatid na Cesar, kahapon na topic natin dito, itong nangyari nga sa mag-asawa na kung di umano, itong asawa niya na si Dioscoro Gomez ay nag-away itong si Kapitana Lilian Gomez at itong kanyang asawa na si Dioscoro Gomez.
dahil sa mismong kapatid ni Dioscoro Gomez ay hinadlangan niya na wag na ipagpatuloy dahil siguradong ang katunayan ng ebidensya at talagang tunay na papeles na may hawak niyan ay kayo. Tama po ba yun? Supremo, ayon sa mga report, ay hindi ko rin alam yung mga report yan. Siguro, iba na siguro na nakasagap ng info niyan. Pero yun din ang napakinggan ko, Supremo, sa ating mga relatives doon sa Negros Oriental. At ito din ang nagpasalamat ako sa iyo, Supremo, dahil napanayam muli ako dito sa programa mo. At ito ding problem ko dito sa isang side ng property na nasa 9.6 hectares or 96,552 square meter na yes, upper ito, Supremo. So upper or seaside parehong niland grab nila. Pero itong upper, ito yung 96,552 square meter, ito yung upper na pinakluwa nila. Minagic. Bakit nakakluwa na legit ang kaming mga kamag-anak doon nakatira? Ang sinasabing kluwa, certification land ownership award. Mm-hmm. Ganunin nila ang property kung declared na walang may-ari. Ay mayroong may-ari, kapatid eh. Doon lahat tira kami. Ito, Supremo, pinapangalan nila sa 12 na magkakapatid. So, bali pala impormasyon natin kahapon na 8 sila magkakapatid. So, ibig sabihin, 12 sila. Oh. Yes. May nadagdag. Kiniklear ko lang, kapatid, Supremo, 11 pala. Gaya ng dokumentado, document sa'yo, Supremo, may sinend ako. Okay. Yun po. Bawat banggitin natin dito, nakabase tayo sa mga evidence sa dokumento natin na pinapangalan na sa kanila na 11 na pangalan, magkakapatid or isa or dalawa sigurong pinsan yan, pero nandyan yung mga pangalan nila. Mm-hmm. So kapatid, sa tingin mo ba, mababawi nyo ba talaga ang lupang ito dahil kayo ang may hawak ng totoong titulo? At matanong ko lang, talaga bang yung titulo ba na yan na hawak-hawak ninyo ay tunay? Supremo, maganda yung tanong mo. Kung mayroong 101%, makukuha namin. Bakit? Hawak namin ang mga dokumento from 1921 nagmumula sa luluhin namin na Juan Ragasa. From 1921 hanggang ngayon, continuous binabayaran namin ng amilyar. At walang pagbabago sa pangalan ng property kung hindi kay Juan Ragasa pa rin. Pati yung nakakluwa ng na 96,552 square meter, almost 10 hectares. Mm-hmm. Doon pa rin, sa luluhin namin. May certification ang DNR noong pang nag-certified ang DNR ng dito. Dali, kapatid ha. Nag-ano ang DNR na gaya ng sinin ko noong July 9, 1927. Yun ang certification. Tagal na, 1927. Tapos ito lang din ang DAR, Department of Agrarian Reform. Ito lang bago, 3 years ago, January 17, 2019. Yun ang certification na patunay ang property kay Juan Ragasa pa rin sa luluhin namin. Okay. So ganito kapatid,
Halimbawa, anong masasabi mo dito sa mga nakabili na ng lupa dito kay Lilian Gomez na balita ko marami-rami na nakabili dyan na patingi-tingi. Ano ang pwede mong ibigay sa kanila na mensahe? Ang ibibigay ko lang sa aking mga kababayan, mga silingan, wag tayong magsamantala at tumatangkilik dahil tayo naman bilang walang stable na tirahan, naghangad tayo ng magkaroon ng lupa na matayuan sa ating natin ang bahay. I-clear natin, tatanungin natin, alamin natin, i-verify natin na kung ito ba'y kanino nakapangalan bago natin bibilhin. Kasi kung wala namang ipapakita, karapatan natin na bilang buyer na alamin natin ang complete documents kung kanino nakapangalan. Huwag kayong bumabase sa mga ahente na gustong magkaroon ng commission o kumita. Masarap man kumita, bakit hindi? Kahit ako nag-aahente. Pero alamin natin, ang inaahente natin, kung legal ba? Kasi ito, nasa inyo, hindi rin nyo kami masisi gaya sa programa ni Sofremo Epipanyo Labrador. Maraming taga-subaybay, hindi rin idahilan nyo na hindi nyo napakinggan ang kanyang programa. Na yung mga nakakabili, kung kayo may nakapagbayad na dati, nasa inyong pasya. Kung sino pa yung gustong bumili, para sa akin, i-slap na ninyo. So marami namang property dyan sa Negros Oriental, maraming lugar, hindi lang sa amin. Mamili kayo ng magandang makita yung sapat na dokumento at tunay na may-ari. Kasi ang nakikita ko dito, kapatid, unang-una, kasi dito sa mga nagsibili na, halimbawa, nabigyan na napatunayan sa korte na kayo nga, dahil sabi mo nga yan ay hinihiring pa, tama ba ako, kapatid? Yes, kapatid. Ngayon, kung yan ay mapapatunayan na kayo ang lehitimong nagmamay-ari, ano ang mangyayari dito sa mga nakabili na? Sila ba ay pwede niyong paalisin o mananatili na lang sila dyan? At ano ba ang pwedeng maging agreement ninyo dyan? Ano ba yung mga posibilidad? Siyempre, natayuan na nila ng bahay. Siyempre, yung iba dyan, Alma, dahil baka mamaya ginastos nila dyan, daan-daang libo na sa tinayo nilang bahay. Paano ang magiging proseso mo yan? At sino ba ang dapat sisihin? At sino ba ang dapat habulin nila? Kapatid, dito sa mga nakabili, pagdating ng court order o resolution ng court or ombudsman or DILG, maaring i-recover namin ang property kung gaano man kalaki ang nabili nila. Nasa pag-uusap naman yan or paano ang terms of payment. Pero of course, kung nasa amin na, gusto din namin people payment ibibis kung magkano ang per square meter ang bintahan dyan. Kung halimbawa ilang square meter ang nakain sa property na, susukatin natin kung magkano per square meter, yun lang. Kung hindi naman, ipoporsil namin yan lahat. Dahil unang-una yan, hindi ko alam kung anong transaction nyo, anong terms of payment nyo sa pinagbilan nyo, ang amin hindi sagabal maglabas at applyan namin ng court order. So ito pa, sa nagbinta sa inyo, kung sinong katransaksyon nyo sa lupa, gaya nito, dito sa hindi lang 9.6, kundi upper seaside, kasi halos yun ang nilang-grab nila. Ang maraming nabili, Supremo, itong seaside. Maraming nabili niyan, ayon sa mga report sa aking mga kamag-anak. Yan, pinapangalan nila sa 11 na magkakapatid, so pasok sila sa syndicated estafa, large scale estafa, lalo pag ang nakabili ay 3 pataas na nabibiktima nila
So, yan ay papasok sa syndicated estafa, large-scale estafa, novel recommended. Kung mag-file sila ng complaints against kapitan. Kung hindi may balik yung pera nila. So ibig sabihin, may habol pala yung mga, kung sakali magkano may habol dito, yung mga nakabili kay Kapitana Lilian Gomez na kumbaga mapupursige nila ito na ibalik yung kanilang pera dahil kung hindi ay pwede sila mag-file ng istapa. Tama po ba? Yes, kapatid. Pasok na pasok, kapatid. At yung istapa na kaso na ito, hindi to ordinaryong istapa. Ito yung uri ng istapa na kaso na hindi pwedeng mag-bill. Yes, dahil lumalabas dito, kapatid, lumalabas sila ang landowner or seller na marami sila. So, sa buwatan. Tapos, lalo ang nakabili o na biktima, marami, tatlong biktima, pataas, pasok sila sa syndicated estafa, large-scale estafa. Sa inyo naman kapatid na lehitimong nagmamay-ari ng at tagapagmana ng lupaing iyan na kayo mismo ay may hawak na titulo. Ano naman ang pwede niyong ikaso kung sakali dito kay Kapitana Lilian Gomez? Yes, Supremo, maganda yung tanong yan. Unang-una, pwedeng mapaila ng the news mula nung grab nila, rice, coconut corn, and bananas, kung ano pa dyan, na inaani nila. Pangalawa, harassment. Ubusin daw kami papatayin, lalo ako, titinggaan daw ako, itumba daw ako. Okay. Pangatlo, falsification of private documents. Mm-hmm. Dahil nagpapanggap na mayroong titulo, pero fake, gaya ng sinumiti nila sa korte nung kasi niya. Okay. Pangapat, sige, diretso kapatid. Pangapat, ito yung mabigat, kapatid. Land grabbers. Okay. So, ibig sabihin pala, katakot-takot na kaso ang haharapin na itong magkakapatid na ito. At lalo na ito si Lilian Gomez na gumawa ng dokumento. Siguro dapat kasuhan dito yung kasabwat na gumawa ng peking dokumento. Yes, Supremo, matitrace up naman yan kasi sabi nila may mga ganito, may mga dokumento sila at may pinalabas din nila. Pabago-bago ang statement nila, Supremo. Nasabi nila na nabili daw sa kamag-anak namin. Kung nabili sa kamag-anak namin, hindi nagdaan sa due process. Unang-una, pag nabili yan, kailangan mayroong extrajudicial agreement or family tree o ipapublish o diaryo para cleared na nagkasundo at nagkaisa lahat ng mag-anak na pinabilhan nila ng property. Pero wala kahit isang kamag-anak namin na narinig na may nabiling ito, pero mahabang usapin. Wala, parang lang na ganito kasing nakikita ko kapatid pagpalagay na natin totoong naibenta, ang problema kasi nito, wala sa kanila, di ba, halimbawa, magbibenta ka ng motor, siyempre bago mo ibenta yung motor, dapat kasama dyan yung ORCR, tama ba ako? Yes, correct, Supremo. Ibig sabihin, kapag ikay nagbebenta ng lupa, may deed of sale. Maliban sa deed of, tama ba, kailangan pa ba ng deed of sale? Yes, mayroong absolute of deed of sale. Tapos kailangan ibibigay sa iyo yung titulo. Yes, Supremo. Unang-una, Supremo, ito pa naman, tax declaration, kasi hindi mo naman mapatituluhan ang property pag walang tax declaration. So, sa tax declaration mo na ito, pero pinalabas nila dito sa tax declaration na nabinta daw nila, nabili daw nila, or naipakluwa. Pero dito naman, pag noon pa namin dapat ipatituluhan ito, pero baga sa may decision may hadlang, alam mo na influensyahan. Siguro hindi na ako magsalita kung bakit hindi makakilos lang. Salamat na lang sa ngayon na ang ating mga bagong namumuno sa administrasyong BBM na maging open na.
kung ano mang ahensya na mapatituluhan ang property. Eto kasi kapatid, ayon sa ating pag-iimbestiga, balita ko kasi kaya hindi nyo daw yan napatituluhan agad. Tax declaration ang hawak ninyo dahil nga sa itong si Lilian Gomez ay inaanak ni Arnie Tevez na siyang pumuprotekta dito at talagang lahat ng gawain nito ay protektado ni Arnie Tevez. Tama ba ang balita ko na yan? Yun ang mga nasagap kong mga balita, Supremo, dahil makapangyarihan sila sa lugar nila, lalo sa lugar namin. Unang-una, isang public servant, ina ng barangay siya, magdaan sa kanya kung ano mang permit upang ipatituluhan o ano mang property. Pero doon pa lang, hindi na kami lumusot kasi sila din ang kapitan eh. So ibig sabihin talaga, kaya ngayon na si Arnie Tevez ay medyo wala na talaga sa talagang wala na sa kapangyarihan totally, maging kanyang kapatid at kanyang anak. So ito na yung pagkakataon siguro kapatid na maasikaso nyo na yung lupa na yan hanggat yung Panginoon nito ni Lilian Gomez ay nagtatago, no? Kasi kitang-kita naman sa galaw nito ni Lilian Gomez kung gaano yung galaw, gaano yung utak at puso ng kanyang ninong na si Arnie Tevez, ay ganun din yung utak nito. Mang-aagaw ng lupa, talagang masasabi talaga natin na magnanakaw. Kasi alangan naman sabihin natin na hiniram, hindi naman hiniram yan, nagbenta pa nga eh. Kumbaga, ninakaw niya muna bago niya binenta. Tama ba ako kapatid? Yes, kapatid, Supremo, talagang ganun sa napakahabang panahon. Talagang magagawa nila ang gusto nila. Unang-una sa mga tanim naming mga niyog na napakahabang panahon, napakatandang niyog, pinuputol nila, ginawa nilang kukulamber at mga kahoy. Bakit nakalusot sa sa DNR? Dahil bago mo puputulin ang mga puno, kumuha ka muna ng permit sa DNR. Malalaking mga kahoy, Supremo, pinuputol nila. Lalo yung mga tanim naming mga niyog na nasa 20 to 30 meters ang taas ng niyog. Pag ang isang puno ay gagawin mong kukulamber, napakaraming kahoy. Nag-uuwang yung mga census doon, Supremo, last 2 years na hindi pa ginalaw. Noong kumilos na ako, parang nagdo-double time sila. Parang hindi halata, agwat-agwat ang putol sa mga niyog. Hindi ba isulid nilang putol kasi halata? Laktaw-laktaw ba? Agwat-agwat. So dapat pala kapatid, makasuhan to ng DNR. Siyempre dapat manawagan ka sa din, dapat maimbestigahan nila kahit pa dati pa rin nangyari dahil nangyari nga yan. Dapat kasuhan to si Lilian Gomez. Nandun naman yung mga pinagputulan siguro, hindi naman siguro pati ugat na dala nila eh. Correct, Supremo. Andun yung mga evidence na pinanggalingan ng mga puno kasi una, nung hindi pa talaga napuputol yan, dikit-dikit ang mga puno, metric tons ang mga niyog o ginawang kopra pag nag-harvest. Talaga palang napaka-tulongges nito ni Lilian, balita ko, ang bagay dito kapatid, tulad nga ng nalaman ko, ito ay kakasuhan na sa ombudsman, anong tawag nitong isang ahensya natin? DILG? Yes. Siya ba ay kakasuhan nyo na? Ito kapatid, darating na lang ang subpoena or summon dahil isa siyang public servant, jurisdiction ng DILG at ombudsman. Yun, ombudsman. Okay. So, sana mapadali po yan para matigil na po yung kasamaan nito ni Lilian Gomez. Kasi mahirap po
Pagka ganito kasi mga uri ng mga kapitan, kapitan pa nga lang ginagamit na sa kawalangyaan yung kapangyarihan. Paano na kung naging mayor pa to? Kaawa-awa yung lugar niya. Puro pagnanakaw lang ang gagawin nito. Correct, Supremo. Ang hirap sa ating mga kababayan na bago tayo pumili ng bilang ina ng barangay natin, alamin natin. Pero maaaring nabubulag din ang ating mga kapitbahay dahil sila makapangyarihan. Hari sa lahat ng hari sa lugar namin. Baka naman kasi kaya hindi naririnig, hindi nakikita ng mga kapitbahay mo dyan na iba, baka nabibigyan din, napapainom, napapakain. Siguro, Supremo, kasi unang-una, idol sila sa lugar namin. Ang sabi nga mga kabats ko, mga kaibigan ko, mga kababata ko, anong nakain mo, Gaw? Anong unsay mong nakaon? Ni kontra ka sa kuha naman na sila. Talagang powerful naman na sila sa lugar dire. Sabi ko ako, Gaw, ebidensya ang pagbasihan natin. Hindi ko pinadaan sa tapang. Dapat marunong silang tumanggap ang pagkakamali at mali o hindi. At kung sino ang may lupa ng may lupa, huwag nilang pakialaman. Ayan, ang galing na sa iyo yung kapatid. Pero naniniwala ako si Arnie Tevez nga, si Henry Tevez nga, bigatin na yan di ba? Natanggal nga sa posisyon, nawala yung pagiging bigatin, mas magaan pa nga sa kutsyon Mas magaan pa nga sa ngayon, sa bulak. Ito si Lilian, kapitana lang naman to. Pag ito'y nawalan na ng kapangyarihan at nakasuhan to, lahat ng ari-arian niya dyan, lahat ng mga pinagmamalaki niya at napundar niya galing sa nakaw niya, mauubos lahat yan. Tama ba ako? Yes, posible kapatid. Dahil pasalamat tayo sa programa mo. Kasi hindi naman lahat, paano pag wala itong programa mo, halos hindi rin marating yung ibang mga kababayan natin. Dahil unang-una sa probinsya, hindi abot lahat ng network o signal ng channel o channel 7 or ABS-CBN. Pero mayroon ding mga portion na walang signal. Pero salamat sa programa mo na nalalaman ang katotohanan. Dahil paano pag umakyat pa ng isang mag-upgrade ang kanyang posisyon, maging kapangyarihan na siya sa lungsod, paano pag naging congressman o maging senador pa. Kaya ngayon, nagpapasalamat tayo sa ating programa mo na naghahayag ng pawang katotohanan. Okay kapatid, salamat salamat din sa iyong tiwala dito sa ating programa. Doon din sa ating mga kababayan na mayroon po problema sa mga iba't ibang uri ng mga problema sa pang-aapi ng ating mga kababayan sana, pero may tuturing mo talaga ng mga banyaga dahil mismong mga kababayan nila, inaapi nila dahil sila'y makapangyarihan at mapera. Pero ganoon pa man, sa anumang oras, sa anumang panahon na tayo po ay makakapaglingkod po sa ating mga kababayan, bukas po ang ating comment section para kayo po ay magbigay ng mensahe o komento sa mga pinag-uusapan po natin. So kapatid, maraming salamat. Ano po, bago tayo magtapos, ano ang masasabi mo dito kay Kapitana Lilian Gomez? Go ahead. Sa amin, Kapitana, panahon na. Parang gagamitin ang aming property at mamanahin dahil sa aming lolo at tatay, halos wala na kaming mga magulang. Sa haba ng panahon, nagdudusa kami. Ako, hindi iyakin pagkatao. Ako, matso ako, ang kapalo. Hindi ako yakin. Pero pagdating sa tatay ko at nanay ko, ang nanay ko, nakahiga ng halos 3 years dahil sa sakit. Dahil kami naghanap buhay dito sa Maynila. Halos wala kaming may tulong. Dahil sa sobrang kahirapan, wala kaming electricity, wala kaming connection ng tubig. Parang
Wala yun talaga kaming kabuhayan. Halos sobrang paghihirap namin. Halos mga tanim namin, maliit pa ako, isang hilira ng tabi ng kalsada. Halos 1 kilometro ng tanim ng niyog ng tatay ko. Nasa 10 years old pa lang ako noon. Kasama ko nagtanim ng saging. Nasa ba. Halos hindi na makagamit at makatikim ang tatay ko nung nabubuhay pa. Pero mo, tanim namin, halos hindi makatikim, halos namatay na lang sa gutom ng tatay ko, pati mga niyog. Hindi nakatikim dahil sa kagagawa nila, kawalang hiya nila, mga caretaker nila. Mga kapitbahay namin, ginawang mga caretaker. Yun ang naghara sa tatay ko. Sabi ko, ang dokumento, iniingatan namin, darating ang panahon. Lintik lang kung walang gante. Lintik lang walang gante. Ako, hindi ko dinadaan sa dahas to. Idadaan ko sa mga ebidensya at dokumento. Dahil hindi ako lang. Sa dami naming mga kamag-anak, mga pinsan, mga pamangkin, halos mga malnourished, makikita doon. Kaya kung paglabas ng court order o resolution, gusto ko saksiyan lahat, hindi ako nagbibiro, halos lahat ng kasi namin, mga pamangkin. Malnourished, kita mo yung mga bahay. Halos namamatay ang mga kasi namin, mga nakaraan lang, last year, last 5 months. Dahil halos hindi makakain. Pero yun pala, ang mamanahin namin, tinutungtungan namin. Mga bahay ng kapatid ko, panganay namin kapatid na babae, pinapalayas, ginigiba. Kapatid ko, na si Ramon, ginigiba nilang bahay. Pinapalayas, wala kaming tirahan, wala silang tirahan. Gano'ng sila kawalang hiya niyan? Binabakod. Kaya, binakod nila ang tabi ng kalsada. Seaside at upper, binakod nila para hindi makadaan, mangingisda ang kapatid ko. Anong ginawa ng kapatid ko ngayon? Kinuha ko na lang sa Maynila. Bakit? Hindi na makapaghanap buhay doon. Pero mo sila naman sana. May mga anak. At bakit hindi nagsisikap sa sariling sikap? Kung parents Manila, walang minamana. Huwag mangamkam na may lupa ng may lupa. Ako, kapatid, nakita mo ang sitwasyon ko nung pagpunta ko dyan. Nung nagsurvey kami, napakapayat ko dahil nagkasakit ako. Pero pinilit ko na makarating dyan. Pero hinaras pa rin kami. Sabi ko, sige lang, hindi pa itong tamang panahon. Pero ito na ang tamang panahon. Na ibubulgar mo sila, kapatid. At itong tamang panahon, tanging korte, tanging judge lang, may tanging ombudsman o DLG magdesisyon kung kanino ba talaga itong property na ito. Sa hirap, bangungot ang inabot namin, kapatid. Ako, titinggaan daw. Ako, itumba daw. Hindi ako natatakot. Kasi, itumba man nila ako, hindi naman makalusot sila sa ating mga otoridad. Malalaman ng malalaman. Nalalaman, napakahiganting tao kung sinong pinaka-mastermind. Ito pa kaya sa mababang level. Kaya kapatid, ganun katindi ang kahirapan namin dinanas. Ang aking mga kapatid ngayon, nagkakalat. Ang aking kapatid na 2, halos nagkasakit na, tumanda, nagkahiga na ngayon dahil sa abang panahon hindi makapaghanap buhay. Dahil hindi nakatira dyan sa lugar rin dahil pagharas nila. Okay, kapatid, at salamat at nailabas. Maganda yung, kapatid, at nailabas mo ang iyong sama ng loob at na paabot mo kay Lilian Gomez yung kanyang kahayupan, yung kanyang kawalangian, at nalaman din ng ating mga kababayan yung kanyang kawalangian. Ngayon, sabi mo nga, sila na yung nagnakaw ng lupa ninyo, sila pa yung nagbenta ng lupa ninyo na wala naman mga papeles, sila pa'y malakas ang loob na magbabanta sa'yo, sasabihin, titinggaan yung mo. Kaya mga kababayan, saksi po kayo. Kapag man nangyari dito sa ating kapatid na si Cesar Austero, sigurado pong wala nang iba pong may kagagawan yan, kundi itong si Kapitana Lilian Gomez. At yung mga kapatid niya
Lahat po yan, damay-damay po yan. Dahil sino-sino, biro mo lalakas ang kakapal ng apog ng mga pagmumukha ng mga to. Sila na nga yung magnanakaw, sila na nga yung ng api, sila na nga yung, di ba? Oh, ganun kakapal yung mga hayop, ganun kakapal yung mga demonyo na nandito ngayon sa ating sanlibutan. Mga tao sana, pero yung mga kaluluwa, mga demonyo. Ha? O kaya Liliana Gomez, makinig kang tolongges ka. Ikaw hinayupa ka. Ha? Moabot gid ang panahon na tungluhon ka sa Ginoo tungod sa imong pagka grabe nimong pagkadautan. Liwat jud kasi mong maninoy ba? Ha? Basig apil ka ng kwan sa grupo ni Arnie Tevez sa pagka-terorista. Oh, mga kapatid natin na lalong-lalo na diyan sa mga AFP. May nakarating po sa akin na balita na itong si Lilian Gomez ay nag-aalaga ng mga MPA. Ito po yung Ramirez ba kapag ka meron meron siyang gustong ipagawa, bumababa po itong mga MPA na to. Iano nyo po, ilagay nyo po, isurveillance nyo po etong si Lilian Gomez, isang kapitan. Na anong barangay ang kapatid? Barangay Hiligaon, kapatid. Hiligaon. So, susubukan natin kapatid na gagawa tayo ng liham, gagawa tayo ng sulat, papasa ko sa pinsan ko, yung i-chat ko. Actually, marami din naman akong pinsan na mga sundalo na nasa Port Bonifacio at nasa Maine talaga. No? So, tatalakayan namin to. Kailangan talaga maimbestigahan to si Lilian Gomez. No? Dahil marami po nagte-text sa akin dito na ito ay nag-aalaga ng mga NPA. At ito ay mayroon din mga goons. Kaya malakas ang loob nito. Wala tong pinagkaiba dito kay Arnie Tevez. Ha? Kaya manawagan tayo kay Mayor Pretz Diaz na paimbestigahan to, itong mayora na to, ipatawag to. At kapatid, sana siguraduhin mo na maano na agad ito para mapatawag ng ombudsman nito at ito ay matanggalan na agad ng kapangyarihan dahil yung mga katulad nito hanggat nandiyan dyan, nakaupo yan, gagawa at gagawa ng kasamaan yan, kapatid. Yes, salamat Supremo at dumipindi tayo sa ng ombudsman o anumang ahensya na tumingin sila sa anumang patas na labanan na dokumento by dokumento kung kanino ba talang property at antayin natin ang kanilang desisyon. So, salamat talaga sa mga programa mo at sa mga kasin ko, mga relatives ko. Huwag kayong mag-alala dahil unang-una kakampi natin ng Panginoon, ginamit si kapatid Supremo parang isiwalat ang mga kagagawa ng mga kalokohan. Kakampi natin Panginoon, tayo ay hindi gumawa ng masama kasi sobrang ng takot din nila sa ngayon, kapatid. Pero salamat din sa mga bagong mga opisyal sa PD, Provincial Director ng PNP, dahil nakikita natin talagang walang sinasanto, walang pinoprotektahan. Talagang sinusunod ang kanilang trabaho. Kung talagang may order o taong masama, nagtatago, mga most wanted, talagang tinutugis nila. Talagang unti-unting nagkaroon ng pag-asa ang aking mga relatives yan sa Negros Oriental. Barangay Hiligaon sa ato Negros Oriental, kapatid. Okay. So, Hiligaon. So, sa mga kababayan natin dyan sa Barangay Hiligaon na Shaton, Negros Oriental, wag na po kayong bibili ng lupa dyan kay Lilian Gomez dahil yan po ay manloloko. Gamit po yung kanyang kapangyarihan, siya po ay nanloloko ng mga kababayan niya na gustong magkalupa sa murang halaga. Kaya pala sobrang mura kasi hindi kanya. Kumbaga, bargain na bargain yung presyo. Palibhasa, alam niya na hindi sa kanya yan, hindi sa kanila. Talagang bibiro mo talagang lalabas yung panahon, darating yung panahon, ito sasambulat talaga dito kay Lilian Gomez yung lahat ng kanyang mga kahayupan. Kaya kapatid, bago ka pumunta uli ng Negros Oriental, dahil alam mo na, malamang ito si Lilian Gomez ay nakikinabang din sa mga goons nito ni Arnie Tevez kaya malakas ang loob. Sa itsura pa lang, mukhang puwet ni Arnie Tevez.
Salamat, Supremo. Ayon sa mga kasi namin, ang Intel report o kaya nasagap nila ang itumba kaming mag-asawa at abogado. Okay, ito kapatid, kapag kayo ay pumunta ng Negros Oriental, mag-Facebook Live ka at tawagan mo ko para na monitor ka namin at para yun din ay maging security ninyo at kailangan bukas yung mga camera ninyo para ano man na mangyari, alam na. First, sila lang naman yung nagbanta sa inyo si Lilian Gomez at saka yung asawa at mga kapatid niya. Natural. Pero ganun pa man, wag kumpiyansa. Tulad ng sinabi ko, alam mo naman, mga halang, ganun naman talaga sila. Ginagaya nila yung estilo ng kanyang ninong na si Arnie Tevez. Yes, Supremo, talagang coordination tayo sa lahat. Gaya ng sinasabi ko, to see is to believe, kaya pinorward ko ang lahat ng ebidensya ayon sa mga sinasabi ko para masabi nila na tayo, bawat sinabi natin dokumentado. Lahat ng at lalo sa ating Epipanyo Labrador Supremo, bago magsiwalat yan, hindi basta-basta yan kung magsabi lang yan kung walang ebidensya. Nakabase siya sa ebidensya dahil pinorward ko lahat ng ebidensya at maaaring may ipopost din ni Supremo sa screen. Nagsasabi ng pawang katotohanan at dokumentado. Okay kapatid, maraming salamat sa oras na binigay mo sa atin at naway pagpalain ka ng Panginoon at siyempre naway nasa mabuting kalagayan kayo kapatid. Salamat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating mahal na lungsod na Mayor Fritz Diaz at saka nila ni Madam Mayora Janice Digamo. Ito na ang mga panghikayat lang natin dito sa mga investor gusto magnegosyo dito sa Negros Oriental. Mapayapa na, kaya manunumbalik na ang kasiglahan dito sa Negros Oriental. Peaceful na. Salamat talaga. Talagang sila ang tinalaga na para sumugpo o kaya mag-manage sa ating mga kababayan na dati para nawala ng pag-asa. Pero salamat talaga sa kanila. Okay kapatid, maraming salamat. Salamat din, Supremo, sa time mo at sa programa mo. Maraming salamat sa ating mga kababayan na tagapakinig. Kayo may problema, si kapatid Supremo, walang kinikilingan, basta totoo lang, matutulungan tayo. Salamat. Talino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat? Muli po, tulad na sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Ang batas natin ay bulag sa mga taong